Hinahanap-hanap mo ba ang lasa ng luya? Baka mapag-isipang pass muna dahil sa lumulubong presyo nito sa pamilihan. Ang dahilan ng pagtaas sa kwentong kalye ni Jem Encinas. Jem! Kuya Kim, hindi nga raw natin ma-achieve yung linamnam ng paborito nating tinola kung walang luya. Pero paano kung ang presyo ng luya mas mahal pa sa karne? Yan ang daing ang mga nagbebenta at bumibili nito sa mga palengke. Yan ang balita ngayon dito sa Marikina City. Ang dating 10 kilong luya na inaangkat ni Aling Nora sa kanyang presyo sa Marikina Public Market, ngayon naging 2 kilo na lang. Biglang taas raw kasi ang presyo nito na ngayon umaabot na sa 350 hanggang 400 pesos ang bentahan per kilo. Kasi hindi na namin kaya ang presyo. Ang bumibili hanggang 10-20 lang. O paano mo hahatiin ng 10 at saka 20 sa mahal ng puhunan? Tapos magbabayad kami ng mahal na pwesto. Ang malit na piraso ng luyang ito ng timbangin, umabot ng 32 pesos ang presyo. Talagang araw nakakaaray ng bulsa, pero kahit mahal, may ilang bumibili pa rin. Gaya ni Aling Elsa kung saan mabenta ang kanyang panindang ulam na batchoy at paksiw. Binawasan ko yung paglagay ng luya sa batchoy kasi sa sobrang mahal ng luya. Kaya konti lang nilagay ko, hindi pares dati na medyo mura, mas marami kami nilalagay. Sa ilang kadiwa store naman, nasa 120 pesos ang presyo ng luya, pero bukod sa ito'y maliliit, kulubot at di na rin magandang itsura. Sabi ng Bantay Bigas, wala ring pinagkaiba ang pagtataas ng presyo ng luya sa iba pang gulay na nabibili ng mga traders sa panahon ng anihan. At siyak na ito'y ibibenta kapag kulang na ang supply. Ayon naman sa Department of Agriculture, may kakapusan ng lokal na produksyon ng luya dahil patapos na ang anihan. Pero patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga cold storage facility para makapag-supply sa Metro Manila. Pero bukod sa luya, tumaas rin ang presyo ng ilan pang mga gulay gaya ng pechay, mustasa, kalamansi, bawang, kamatis, sibuyas, carrots at patatas.